Tindi mga kababayan yung pasabog ng isang witness doon sa Senate inquiry ni Senator Risa Hontiveros sa mga kinasangkutan na kaso ni Pastor Gibbs. I think a can of worms mga kababayan has been opened sa ginagawang investigasyon mga kababayan doon sa Senado sa alleged sexual abuses na kinasangkutan po ng tinaguriang or self-proclaimed Son of God na si Pacquiao. Bakit niya Mr. Marabilla? Siguro napanood na po ninyo yung mga balita at mismong Senate hearing. So lumalabas mga kababayan, pati po gun running, pinasok na po mga kababayan ng spiritual advisor ni Digong. At ang masaklap mga kababayan, sangkot din yung dating Pangulo, pati yung anak niyang si Inday. Yan po ang balita ngayon dito sa Philippine Daily Inquirer. Inquirer.net. Sabi rito mga kababayan, Duterte left with bag of guns after visit to Kibuloy. Sabi ng isang witness. Yan po yung testigo na humarap sa Senate inquiry ng Committee on Women and Equality, Gender Equality ni Senator Risa Hontiveros. Nanguna nating ilabas yung kwento kahapon sa unang video natin tungkol dito. Binasa ko yung mga reactions. Sabi ng mga netizens po, unti-unti na anya naming nagugustuhan itong si Risa Hontiveros. Kasi siya lang yung senador mga kababayan, yung naglalakas ng loob na manindigan para kalkalin at bigyan ng hustisya yung mga alleged victims mga kababayan ni Pastor Gibbs, na ang sabi si Gibbs umiska po na papuntang China matapos na masense niya mga kababayan na hindi siya tatantanan both ng Congress at ng Senado. At kahapon nga, pinirmahan na po ni Mig Zubiri, Senate President, yung summon. Masyado naman niya, Mr. Maravillas, na late yung aksyon ni Migs. Yun nga po yung nahalata ng mga netizens. Parang lumalabas, binigyan ng pagkakataon ni Migs si Pacquiao na magkatakas muna before niyang pirmahan yung summon. Di ba? Yan ang mga reactions po ng mga netizens, kaya galit sila kay Migs. Kay hindi kanya Mr. Maravillas pala ang mga nangyayari dyan sa Davao. May tinatawag po doon na Glory Mountain. Doon yata yung mismong kaharian ni Pastor Gibbs, di ba? Yung mismong headquarters ng Kingdom of Jesus Christ. At sabi, mga kababayan ng witness, doon ibinabagsak yung mga armas at nakita niya mismo. Bags of firearms galing sa sinasakyan nilang helicopter. Kasi yung witness po, member nila at landscaper po doon. Kayaan niya siguro Mr. Maravilla, sinicure ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung Davao Region. At ipinag-utos sa Armed Forces kay General Browner na maging vigilant yung ating mga sundalo laban sa mga so-called enemies. Hindi man sinabi doon sa unang balita 2 weeks ago, mga kababayan, kung sino itong mga enemies na pwedeng mag-infiltrate through Mindanao. Malamang po, mga kababayan, siyempre, yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, may mga highly confidential information siya, intelligence information, na natatanggap. Kaya lang, siyempre, hindi man magpahalata yung ating Pangulong Bongbong. Kasi, siyempre, that involves national security. Makita mo na lang, gumagalaw na yung ating mga sundalo, lalo mga kababayan, nang manawagan si Mau Diggs na ihiwalay mga kababayan yung Mindanao sa Pilipinas. Nakita ninyo yung mga kaugnayan po. Pero niya Mr. Maravilla, sabi ng mga defenders ni Digong,
Smear campaign lang anya ito. Paninira sa dating Pangulong Digong at kay Inday. Siyempre po, yun ang sasabihin nila na demolition job ito. Normal. Ang mga politiko po kasi, that's the normal reaction pag nasangkot sa kung ano-anong irregularities o kaso, mga illegal activities, politika lang ganyan yan. O di kung politika po, hindi po involved dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos or kanyang administration kasi ang nagpupursyo ng investigation, dilawan, kakamping po, hardliner, anti-Marcos. O di ba? But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story ng mga kaindik-hindik na balitang ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking po dito sa amin. Pati sa mga hotels po, may bayad center na rin po kami dito sa aming office at saka Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung Innova namin. Lagi na pong matao sa aming gym. Na-set up na rin yung aming mga bagong equipment. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product po na aming binibenta dito. iGlow Serum. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry, mga kababayan, may anti-cancer properties. Ang mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balik po tayo dito sa ating mga kwento na kahindik-hindik. So, lumalabas po sa takbo ng Senate hearing kahapon, hindi lang po mga sexual abuses, physical abuses, pananakit ng kanyang mga biktima na mga former members ang kinasangkutan po ni Kibs, kundi pati dito sa pagpupuslit ng mga armas at yung shocking mga kababayan na revelasyon, sabit po yung dating Pangulong Digong, pati yung kanyang anak na si Inday, nung mayor pa daw. Matindi pala niya, Mr. Maravillas. Kaya nga po, kailangan talaga na si Kibs isamon. Ngayon, sinamon na siya. So, it is necessary for the legal advisors po ni Kibs, sabihan po ninyo yung kanyang, yung inyong kliyente na mag-appear po sa Senado. Kasi kung totoong hindi siya sangkot dito po, walang rason na hindi po niya harapin. Very powerful po siya at mayaman. So anong rason bakit siya, mga kababayan, ayaw magpakita sa Senado? Pati nga doon sa Kongreso, mga kababayan, sa issue ng SMNI,
May subpena nang inilabas kahapon. So tama yung yung sabi ni Risa Ontiveros. Sabi ko sa inyo, si Risa Ontiveros, ayaw ko man dito sa taong ito kasi dilawan, kakamping, hardliner. Pero tama yung ginagawa niya ngayon mga kababayan kasi gusto niyang bigyan ng hustisya yung mga alleged victims, lalo ito yung mga kababaihan, mga kababayan. Sakop ng kanyang committee sa Senado. At ang purpose niya dito in aid of legislation para makapag-craft ng mas na magandang batas na magbibigay pong proteksyon sa ating mga kababaihan. So yun dapat ang i-advise ninyo mga abogado ni Pastor Kibs. Diyan niya na Mr. Maravillas ang mangyayari na doon sa Senate inquiry. Biglang nasabit yung mag-amang Duterte. Malamang pati sila po mga kababayan isamon sa expanded investigation. Gun running na ngayon. Sumingaw po yung mga baho. Ito siya. A former Kingdom of Jesus Christ member link former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte to sect leader Apollo Kibuloy who is being investigated for his alleged crimes. Lumalabas mga kababayan kung sanggang dikit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sanggang dikit po sa Speaker of the House Martin Romualdez sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. Makikita ninyo sa mga activities nila, daily, distribute po ng tulog si Martin Romualdez sa Siquijor ngayon. Sige po ikot. Habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ikot ng ikot din sa buong Pilipinas sa mga implementations ng mga projects po. Kasama yung distribution ng mga titulo doon sa Mindanao, yung sa agrarian reform. Ang dami pong pinasinayaan at ini-implement na mga projects ngayon. Tingnan ninyo sa mga releases ng Presidential Communications Office. Siguro pag may time pa mama, ipakita ko po sa inyo. Ito naman po, si Mau Diggs, saka si Inday at Pastor Kibs, sanggang dikit naman po sa pagpapasaway. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Magalit naman yan sa yung mga supporters ng mga Duterte. Yan po ang lumalabas. Anong magagawa ko? Hindi man po ako may gawa ng kwentong ito. Ito resulta po ng Senate hearing ni Risa Ontiveros na isa pong kakamping, hardliner na dilawan. Hindi man siya kalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anti-Marcos nga. At ako personally, wala akong kahanga-hanga dito kay Risa Ontiveros. Kaya lang ngayon, nagkataon mga kababayan na siya yung chairperson Committee on Women. Siyempre, nagdi-discharge din siya, nagtatrabaho din siya, sumusweldo din sa ating kaba ng gobyerno Inaisipan po na magsagawa ng investigation kasi may lumapit sa kanya yung mga biktima ni Pastor Kibs. Alangan man pong mamikit mata na lang po si Risa Ontiveros na may mandato siya bilang isang senador. Yun po yun. Kasi yung iba pong siyempre, mga supporters po ng dating Pangulong Digong, inahaluan po nila ng politika. Demolition job daw po ito laban sa dating Pangulo na nag-intensyon na bumalik sa politika at lalo na kay Inday na may intensyon na magpresidente. Sagutin na lang kaya ninyo. Di ba? Kung hindi sangkot, lalo na dito po sa gun running na sumabit po yung mag-ama. Di mag-appear kayo doon sa Senado, itong mga defenders ng mga Duterte. Si Panelo, paimbitahan mo yung sarili mo doon o mag-volunteer ka. Sulatan mo si Risa na gusto mo na tumayo na abogado. Ganun po dapat yung mga ginagawa ninyo. Kaysa dumaldal kayo ng dumaldal dyan sa mainstream media. Ang nagsasagawa po ng investigasyon, yung Senado ngayon. O di pumunta kayo doon, pasinungalingan ninyo itong mga sinasabi ng witness.
Or kasuhan ninyo itong testigo ni Risa. Ganon po. So sabi rito, during a public hearing of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, Rene, a former KJC landscaper at Kibuloy's Glory Mountain, an alleged witness survivor to the pastor's supposed crimes, claimed that he saw the Dutertes visit the property and carry a bag of firearms as they left. What? Matindihan niya, Mr. Maravillas. Yan ang sabi po ng witness na si Rene. Yan po, mamaya iparinig ko po sa inyo yung porsyon ng kanyang testimony. Kung hindi totoo yung sinasabi ni Rene, di kasuhan po ninyo yung kampo ni Pastor Kibuloy saka ni Digong. Ganon lang, tulad ng ginawa po ninyo kay Laila de Lima. Talaga niya, Mr. Maravillas. Sabi nga ni Erap, weather lang. Weather lang talaga po. So sabi rito, I was a landscaper for Kibuloy at Glory Mountain, and that's where I experienced being hurt by Kibuloy himself. Whenever he was dissatisfied with our landscape work on his mansion, he would slap and hit us. This happened around 4 times a week, sabi po ni Rene in Filipino. Matindi pong physical abuse. Ganon pala, mga kababayan, kung paniniwalaan natin ang kwento ni Rene. Ganon pala yung pag-uugali ni Kibs. Pag gano'n na niya, Mr. Maravillas, talagang malayo sa pagiging Son of God. Malayong malayo po. Baliktad po. Walang Son of God na totoong ganon. Baka God of this world. Alam niyo kung i-search na lang ninyo sa Bible kung sino yung the God of this world. Madidiscover ninyo na ang Diyos ng mundo po ay yung kaaway ng Diyos. Kaya tingnan ninyo po ang mundo, mga kababayan. Ang tawag natin sinful world. Napakasama ng mga nagaganap dito sa ating mundo. Kasi ang namumuno dito sa ating mundo po, hindi man yung Diyos, alam ninyo yung Diyos na totoo, hindi, nasa langit pa yung ating Diyos na totoo, yung Diyos na buhay. Pero dito po, yung God of this world, ay, i-search na lang po ninyo sa Bible. So sabi rito, at Glory Mountain, whenever Kibuloy's arrive in a chopper, he has a big bags full of different types of guns and lays them out in the tent next to his mansion. Ilagi pong naka-helicopter po si Kibs kasi mayaman po siya. Makikita ninyo sa display ng ganyang mga galawan. Kaya nga po, maraming mga politiko yung dumidikit sa kanya. Nakita ninyo po, nag-iisa na lang haros si Risa Ontivero sa Senado na nakikipaglaban dito sa sa sinapit po ng mga alleged victims ni Kibs. The rest of the senators, mga kababayan, malamig. Walang interes na makisali sa ginagawang investigasyon po. Ni statement of sympathy dito sa mga victims na kahindik-hindik yung sinapit. Base sa kanilang mga testimony, yung mga kababaihan po. Ang masamaan niya, Mr. Maravillas, si Super Ate, dinipensa pa si Kibs. Yun nga po yung nakakalungkot doon. At sa kanya, Mr. Maravillas, si Senator Robin Padilla, ipinagtanggol pa yung so-called integrity ni Pastor Kibs. Yan po yung ginawa niyang statement kahapon. So, madaling sabi, involved mga kababayan sa gun smuggling or gun running kung paniniwalaan natin yung kwento ni Rene doon sa Senado. At ang nakakasyak mga kababayan dito, sangkot yung dating Pangulong Digong at saka si Inday. Sila yung recipient po ng mga armas and possibly hindi ito mga ordinaryong armas, mga high-powered siguro po. Di niya, Mr. Maravillas, ang dapat na gawin, alam na yan ang ating mga authorities with this revelation kung ano yung mga steps, ano yung mga actions na dapat gawin. Di ba? Diyan po sa Davao Region. At sabi ko nga po,
mga kababayan, I think baka yun ang natunugan ng mga authorities natin, especially the armed forces. Kaya nga po, pinasecure po yung Davao Region. Di ba? Lalo't nanawagan ng paghiwalay si Digong. Gustong iwalay po yung Mindanao. Dahil po sa issue ng PI at saka sa issue ng ICC lalo na hinahabol po siya ng International Criminal Court. Hindi na ako mag-suggest ng dapat na gawin kasi mas marurunong sila. Ako ay isang hamak na journalist, vlogger lang mga kababayan. Magkikwento na lang tayo dito kung ano yung mga nakikita natin o na tatanggap natin na mga balita. So sabi rito, sometimes former President Rodrigo Duterte and former Davao Mayor Sara Duterte also go there. When they were leaving Glory Mountain, they carry the same bags used to store guns. So madaling sabi, sila yung pumipick up ng mga bags na may laman ng mga armas, possibly mga high-powered firearms. Talagang sa kanila yon, di ba? Possibly in order, mga kababayan, kung saan sa tingin ninyo galing yung mga armas? Talagang man sa arsenal ng ating armed forces galing po. Siyempre, malamang sa malamang, galing po sa ibang bansa. At alam na ninyo kung sino yung bansa, mga kababayan, na kaibigan. Kaibigan ng pastor at kaibigan mga kababayan ng mag-ama. So, nagigets na ninyo, mga kababayan, ang takbo ng kwento. Hindi ko po ito kwento kasi yung mga supporters po ni Digong, ako yung sinisisi. Nagkikwento lang po ako. Journalist ako po. As a journalist, kung ano yung kwento, i-deliver ko po sa inyo. Ganon po ang trabaho ng tagapagbalita. Wala man tayo ditong ikikwento kung walang kwentong ginawa sila. Di ba? At ito ay result, mga kababayan, ng Senate hearing. Ano man ang partisipasyon ko rito? Magalit kayo sa akin kung ako gumawa-gawa ng kwento. Naintindihan ninyo mga DDS? Mga dilawang DDS? Kung ako yung nagpalabas ng aligasyon, nagtahi-tahi ako ng kwento laban sa inyong patron, magalit kayo sa akin. Pero ang kwentong ito hindi man galing sa akin. Di ba? Galing ito sa Senado at galing sa bibig ng testigo ni Risa Hontiveros. Ngayon, hindi ko man sinasabi na ito'y totoo. Totoo na talaga. Para ma-counter ninyo ang inyong dapat gawin, you appear. Kaya ngayong panawagan natin kay Pastor Kibs na mag-appear siya. Huwag siyang tatakas. Harapin niya ang mga aligasyon laban sa kanya, yung mga alleged sexual abuses na inaakusa sa kanya ng mga dati niyang kasama, dati niyang member. At ito ngayon, mga kababayan, na alleged smuggling or gun running, mga kababayan, gun smuggling. O ngayon, kasi napangalanan si Inday at saka si Digong, o di mag-appear sila doon sa Senado. Sila mismo mag-volunteer. Harapin nila yung inquiry para sagutin yung mga aligasyon ni Rene. Di ba dapat ganon? Kung hindi sila guilty po. Kasi ito, mga serious accusations po ito. Gayahin ninyo si Dilima. Hindi ito si Dilima. Hinarap niya yung kaso. O ngayon, yung asunto, kasi gawa-gawa lang daw. Ayun, na-dismiss. May na yung ebidensya. You see? Ganon lang po. Kailangang dumaan sa proseso. Sabi rito, later, Senator Risa Hontiveros presiding over the panel chair hearing asked Rene to repeat his earlier testimony that he saw the Dutertes at Glory Mountain. Hontiveros reminded Rene that he was under oath and could not lie, but Rene stood by his story. Inulit pa at niremind pa mga kababayan ni Senator Risa, under oath ka niya.
Hindi ka pwedeng magsinungaling. Kaya, kailangang ulitin mo ito. Kung totoo yung sinasabi mo na nakita mo si Gibbs nag-unload sa kanyang helicopter ng mga bags na ang laman mga armas. At yung mga armas ay tinanggap ng mag-amang Duterte. Pinanindigan mga kababayan yung kanyang mga testimony. So ano ngayon? So may kaso ngayon, di ba? So malamang sa malamang, yung mga baril po yon illegal. At malamang sa malamang, ang theory natin, theory lang ha, kasi saan man yun galing? Di ba? Unlicensed guns, mga kababayan. So, ang tawag dyan, gun smuggling or gun running, which is a serious crime. Tama po ang mga analysis natin. Pero hindi ko po sinasabi na talagang yun na. Kasi ito, kwento ito, mga kababayan, under oath ng isang testigo. Kung hindi totoo yung kanyang aligasyon against the former president, edi harapin ninyo yung testigo. Pasinungalingan ninyo. I-prove ninyo na hindi totoo ang sinasabi nito at pamumulitika lang ginagamit ni Risa sa politika para siraan kayo. Siraan si Digong, siraan si Inday kasi si Inday ay may plano na magpangulo. O ganun lang, di ba? Ano sagot mga kababayan ni Rene? Yes, Madam Chair, I used to see them at Glory Mountain. So pinanindigan niya yung kanyang testimony po. Tapos sabay atake sa akin ng mga bashers. Yung mga DDS trolls po, sabay atake. Bayaran daw ako ng Palasyo Malacanang. Lumang tugtugin na yung mga sinasabi ninyo. So pag ako yung nagsasalita, bayaran. Pag yung mga vloggers ninyo ang nagsasalita attacking the Marcos administration ng kung ano-anong paninira, hindi bayaran. Maniwala sa inyo. Di ba? So sabi rito sa balita mga kababayan, as how he could determine that the bag's contents were guns, Rene explained that Quiboloy himself usually laid out these firearms. Because whenever Quiboloy goes to Glory Mountain in a chopper, he has big bags. Then the bag from the helipad, he takes it there. He brings it to his mansion and then lays it on the ground. There's a tent in his mansion and it's where the different types of guns are laid out. Madaling sabi, yung bag siguro binobuksan at tinitingnan, ini-inspeksyon at nakikita ni Rene. Yun ang ibig sabihin. Kasi landscaper nga po siya doon. At member dati ng simbahan nila, ng grupo nila. So, Inquirer.net has sought Vice President Sara Duterte and Quiboloy's legal counsel, Ferdinand Topacio, to comment on the allegation, but they have not responded as of this writing. Wala pang sagot mga kababayan, pinag-iisipan pa kung ano yung depensa. Siyempre, Mr. Maravillas, nag-iisip pa sila ng mabuting paliwanag o palusot, paliwanag nga. Tama na Mr. Maravillas yung paliwanag, binago mo pa. Nagkamali yung aking bibig. Tao lang po. Smear campaign niya yan. But former President Rodrigo Duterte's teams, specifically his former legal counsel, Salvador Panelo, downplayed Rene's testimony, saying his narration is pure concoction, further calling it as a mere incredible tale. Kabayan, pumunta ka doon sa Senado, mag-volunteer ka. Ikaw yung mag-cross-examination kay Rene. Di ba? Yun ang pwede mong gawin para pasubalian yung mga allegation, serious allegations against Gibbs, against Diggs, at against Inday. Ganun ang pinagang maganda doon. Abogado ka eh. The alleged infliction of physical beating
On the witness runs counter to character as well reputation of Pastor Kibuloy inside the KGC as a kind-hearted and compassionate man, sabi ni Panelo. Ay, Attorney Panelo, sa Bible po, kasi pastor siya eh. So pwede tayong gumamit ng mga Bible verses. Kasi ang inaakusahan ay isang pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos, di ba? May kasabihan po, may bersikulo po sa Bible na nasusulat po sa Matthew chapter 7 verse 15. Ipakita ko sa iyo po, Attorney Panelo. Pwede mo itong magamit para lumawak-lawak yung iyong pagkaintindi. Sa batas, wala akong question kasi abogado ka. Di ba? At least sa salita ng Diyos. Kasi pastor yung involved dito. Ito siya. Matthew chapter 7. Chapter 7 verse 15. Simulan natin sa 14. Sabi diyan, "But small is the gate, and narrow the way that leads to life, and only few find it." 15. "Beware of false prophets." Mga bulaang propeta, ang ibig sabihin, false teachers. Peke, madaling sabi. Mag-ingat anya sa mga peke na propeta. "They come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves." Sakto to, Attorney Panelo, sa inyong sinabi. Hindi anya ko mapaniwala niyan. Kasi kilala ko anya, or kilala si Pastor Kibs bilang isang kind-hearted and compassionate man. Yan ang sabi mo. Pero ang sabi ng Bible, beware of wolves in sheep's clothing. Mag-ingat ka anya sa mga lobo, wolves, na nag-aanyong tupa. Ang dami niyan, Attorney Panelo. Ang dami niyan sa mundo. Lalo dito sa Pilipinas. Ang daming ganon. Basag na basagan niya, Mr. Maravillas, sa bersikulo mo si Attorney Salmao Sidong Panilo. Basag. O, di ba? Hindi man kasi ito si Panilo nagbabasa siguro. Hindi man siya born again Christian. Itong si Kibs nagpapakilala ang born again Christian. Kaya ako, Bible believer po ako. Bible Christian po ako. Pure. Hindi tayo maisa nila. May pagkaunawa tayo po sa Bible. So mag-ingat po daw tayo sa mga lobo, wolves, na nag-aanyong tupa. Kaya yung sinabi po ninyo na kilala si Kibs bilang kind-hearted and compassionate man, huwag kami, Panilo. So sabi niya dito, for his part, Panilo believes that Rene's testimony against the Dutertes and Kibuloy are lies. O di mag-appear kayo doon sa Senado. I-cross-examine ninyo si Rene. He said Rene could have been paid by those behind the smear campaign against Dutertes and the religious leader. So, dinidismiss niya mga kababayan yung testimony ni Rene as a mere politika, ginagamit ng mga politiko, madaling sabi, para silaan si Kibs, siraan, idawit si Diggs at saka si Inday. Yun lang ang motibo. The witness declaration niya that Pastor Kibuloy used to go to Glory Mountain and brought him bags full of various firearms, and that one time PRRD and BP Sara brought with them those firearms is absolutely a pure lie. Rene, who was purportedly subjected to forced labor and physical abuse, left the religious organization in 2021. Hindi pa po matagal, mga kababayan. At yung mga other victims po, lalo yung mga kababaihan, yun ang matagal na po. I was fully decided, and even though I was scared, I said, nothing can hold me back
any longer. At first, they did not want to allow me, but eventually, they agreed after I said that I would sue Tina San Pedro, reportedly from the Sunshine Media Network International. But before he could permanently leave the KJC, Rene said he was cautioned against talking about the organization, especially things he learned at the Glory Mountain, and was threatened that he would be jailed and would disappear from earth if he did. Ibig sabihin, gaganunin mo. Ganon, mga kababayan kaseryoso. So sabi niya, I kept quiet for a few years and carried the trauma of what I went through, especially since I am a member of the LGBTQ community. Ayan po siya. Iparinig ko sa inyo po. Hindi ko lang sisintruin po. Parinig ko sa inyo yung kanyang testimony, mga kababayan. Naranasan ang pananakit mismo Ah. sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampan niya po kanya at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Pinaalalahanan kita, Elias Rene, ha, tulad ng lahat ng resource persons under oath ka, makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang partikular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair. Kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, may tent po na near mansion niya, tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag, pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from the bag, tapos ito pa inilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid ng landscape. Tapos, sinasabihan po kami, pag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, ganong kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here,
Then doon sa may pinto po. Ah, okay. So, ganyang ilang metro lamang Ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. So, nilalabas mga kababayan. Madali. Yung bag, mga kababayan, na may laman ng mga baril, galing sa chopper, binababa. Dinadala doon sa isang tent. Kaya nakita niya, kasi napakalapit niya. Mga kababayan, landscaper siya eh. At nilalabas yung mga iba-ibang uri ng baril. Kaya yon, kitang-kita ko niya. At kitang-kita niya na ang pumunta, kasi napakalapit, siyempre kilala kung sino si Digong at saka si Inday. Sino bang hindi nakakakilala kay Digong at saka kay Inday? Dalaan niya nila sa pag-alis yung mga baril na nakalagay sa bag. So, ini-inspection mo na. Pagbaba, parang yung sa pelikula po ng mga gun running syndicate, di ba? Pag magdi-deliver ng baril, nakalagay sa mga bags, usually mga itim na bag siya, na malalaki. Tapos, before na binibit-bit, papunta sa sasakyan, ini-inspection mo na. Tinitingnan kung tama doon sa mga specification siguro na gusto niyang orderin. Na lumalabasan niya, Mr. Maravillas, ang isa sa mga negosyo ni Pastor Kibbs, gun running, gun smuggling. Yun po ang tawag diyan. Lumalabas ganun po. Kaya importante na imbes na i-dismiss as mere lies, as pamumulitika, importante talagang humarap sa Senate investigation po si Pastor Kibbs. And this time kasi napangalanan po yung dating Pangulo at saka si Inday, hindi pwedeng yung abogado lang yung magkomento. Personal dapat na humarap si Diggs at saka si Inday doon sa Senado. Hindi pwedeng yung kwento-kwento lang po ni Panilo at sasabihin niya, hindi niya yan totoo. At malayuan niya sa pagkatao ni Pastor Kibbs kasi Pastor Kibbs is a kind-hearted and compassionate man. Hindi pwede yung ganon. Sabi po sa Bible, beware of wolves in sheep's clothing. Di ba? Di yung sinabi mo niya, Mr. Maravillas, na habang sanggang dikit sa kaguluhan po. Itong si Pastor Kibbs, tapos yung mag-amang Duterte, yung ating Pangulo naman at saka si Martin, sanggang dikit sa pagsiservisyo sa mga mamamayang Filipino. Yun man talaga po yung totoo. Pag tiningnan mo yung mga balita po, lahat ng controversies, masasamang kwento at controversies nandun sa mag-amang Duterte at saka kay Pastor Kibbs. Pagdating sa mga good news, magagandang developments ng balita na papakinabangan ng ating mga mamamayan, makikita natin ang pagkasanggang dikit ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Martin Romualdez. Ipakita ko po sa inyo. February 19, PCO brings community caravan to Tacloban. Sige lang ang serbisyo po nila. Ayan po, DTI, presidential visits drive surge and the FDI inflows contribute to high employment rate. Kita ninyo. February 18, PBBM admin continuously aiding farmers affected by El Nino. Ito naman yung distribution ng mga titulo. Closer look, President Ferdinand Marcos Jr. shares a heartfelt embrace with Chofila Butas, an agrarian reform beneficiary from Agosan del Norte, as he finally receives the individual land title on behalf of her sick husband. According to DAR Secretary Conrado Estrella III, Chofila's husband had been waiting for this day for 30 long years. Kaya tinutupad po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagsimula kasi yung agrarian reform sa kanyang tatay, si Apo Lakay.
Pag hindi ko anya, yung biro nga ng ating Pangulo, pag hindi ko anya ito ginawa, tinupad yung gustong mangyari ng aking tatay, baka anya ako multuhin. O ito naman po, yung nilaunch na kuha ng speaker, Unity League Sports National Tournament. Ang kita ninyo, maging parte ng NCR team na lalahok sa Unity League Sports National Tournament para naman sa mga kabataan. A total of 3.5 million cash and prizes will be given away para po malayo sa mga bawal na bisyo tulad ng fentanyl. O, di ba? Malayo sa droga. Di ba niya inagyos yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yun ang malayo sa katotohanan po. Makikita ninyo mag-babe yung ating Pangulo. Di ba? Sa pag-ugali palang mga kababayan, kitang-kita yung nagdodroga, saka sa hindi. Di ba? Ang nagdodroga po, laging matapang at erratic mag-isip. Kung nagagamit po ng hindi ganon sana na napakabait yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kita ninyo, hindi mo maringgan ng masasamang salita at tutok na tutok sa kanyang trabaho. At saka nag-gym po yung ating Pangulo para maging, di ba nakita ninyo nung araw ng mga puso, nag-gym po yung ating Pangulo para laging fit. Ito pa, BIFAR sends assistance to Filipino fishermen in Bajo de Masinloc despite China's threat. February 17, 2024. Task Force El Nino closely monitoring water power supply, food prices amid a strong dry spell, sabi ng PCO official, dahil po sa utos ng ating Pangulong Bongbong. Ayan pa, PBBM orders Philippine Coast Guard BIFAR to maintain Philippine presence in WPS. Ayan po, BOC post 106 billion collection in January exceeding its target. Di ba nakakatuwa yung BBM administration pa? Kaya pa, PBBM signs law converting PUP Parañaque into a regular campus para gumanda po yung umangat yung ating quality ng edukasyon sa ating bansa. Yan pa, PBBM strengthens Bulacan State University, expands curricular offerings, composition of governing board. Kita ninyo, yung hindi nagagawa po ni Inday, yung ating Pangulo na, yung direkta na gumagawa po. Kasi si Inday, kung saan-saan na, kung ano-ano po yung kinasangkutan na controversy. O, di ba? Wala focus po sa trabaho. O, ito pa, PBBM signs law establishing Pampanga State Agricultural University, Florida Blanca Campus. Kaya ito yung grabing pasalamat po ni Hilo Garci sa ating Pangulo. Taga Pampanga kasi po si Hilo Garci. Hindi niya nagawa nung panahon niya. Ginawa mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong. Kaya si GMA po sumumpa na kay Martin Romualdez na si Martin Romualdez ang kanyang isusupport. You see? O, ito pa, PBBM signs law establishing College of Medicine at DMMSU South La Union Campus. Di ba nakakatuwa yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong? Habang yung kabila, lahat perwisyo po yung maririnig mo. O, di ba, PBBM commends military for successful campaign in Caraga, nearby region. Lahat ng sektor, mga kababayan, tinututukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mapa agrikultura, mapa negosyo, mapa edukasyon, mapa security national, and internal and external security ng ating bansa. Yan po, PBBM to Caraga military assume role as peacemakers as you fight elements threatening peace, democracy. Ito pa yung sa agrarian. PBBM vows to permanent solution to agrarian reform program to realize genuine land reform program started by his father. O ito, February 16 pa.
DA allows low water use strategies amid El Nino, allowing farmers to continue planting rice. Ito yung mga pinagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa nakalipas na linggo. PBBM inspects 550 million pesos soil testing facility, hands over palay seeds in Agusan del Sur. PBBM distributes over 3,000 land titles in Caraga, vows to complete distribution of land titles before 2028. Ito pa, mga kababayan, sabi diyan, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halagang 120 milyong pesos na tulong pinansyal ng Office of the President sa mga local government unit ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Butuan City na naapektuhan ng low pressure area. Pinangunahan din ni PBBM ang situation briefing sa Agusan del Sur kung saan kanyang iniutos sa mga ahensya at LGU ang pagpapatibay o pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta, pagbabalik ng kuryente at tubig at pagpapatupad ng mga inisyatiba para sa disaster resilience. Kita ninyo, mga kababayan, kung gaano ka-focus sa trabaho po. Hindi siya nakikialam sa kung ano-ano mga controversy tulad ng kinasangkutan ng kanyang vice presidente, saka po ng kanyang tatay ni Inday. Sige lang ang trabaho niya. PBBM orders DPWH to conduct a structural assessment to earthquake-stricken Pag-asa building in Agusan del Sur. PBBM assures access to medicine, potable water to Caraga areas affected by LPA. PBBM orders PNP to intensify anti-cybercrime efforts, strengthen communication capabilities. Ito yung latest pa. DTIDA Inc. partnership with SIAC for development of a mega food hub in Clark City. Lahat po ang pinagtutuunan ng pansin ng ating Pangulong Bongbong, yung mga kapakinabangan, ikakaunlad ng ating bansa para sa bagong Pilipinas. So nakita na ninyo ang pagkakaiba ng Marcos leadership sa ni Digong. Tamimian niya Mr. Maravillas, yung mga DDS. Marinig mo sa parte ng mga sa kampo ng mga DDS, lahat masasama po. Palibasa yung patron nila, lahat kasamaan yung involtuhan. Kung ano-ano mga controversy. Ngayon naman po, gun running. Ayan man lang po, mga kababayan. Sagutin ninyo. Umarap kayo doon sa Senado. Advise na ninyo itong si Kibs, pati si Digong, si Inday. Umarap sa Senado. Huwag yung daldal ng daldal kung saan-saan at si Kibs umiska po. May kasabihan po tayo, flight is an indication of guilt. Ganon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.